Amen. Pinagpalang umaga po sa bawat isa. Amen. Lahat ng mga anak ng Diyos na narito sa loob ng bulwagan ng ating Panginoon. At yung mga nasa online, naniniwala kami na kanina pa kayo nag-aantay dahil alam nyo yung oras ng umpisa ng ating gawain sa online. Kaya lahat ng mga nasa online, yan po, ihano nyo na po yung cellphone ninyo, mag-tag na po kayo, mag-share po kayo, mag-comment po kayo sa ating mga kakilala, sa ating pamilya, sa mga mahal natin sa buhay, saan man silang dako naroon, ay kayang-kayang abutin ng gawaing ito, ng online na ito. Yan, kaya naniniwala ako na lahat ay excited na. Amen. Naniniwala po ba kayo na ang araw na ito ay araw ng celebration? Amen. Sa loob ng isang linggo, napakaraming ginawa ang ating Panginoon sa ating mga buhay. Amen. Kaya ngayong araw na ito, we will celebrate the goodness of our God. Amen. Amen. Hallelujah. Sige po, tayo po ay mag-umpisa na sa ating gawain. At ito po ay umpisahan natin sa isang panalangin. Hallelujah. Hallelujah. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Panginoon, sa bagong umaga. Salamat, Panginoon, sa bagong kalakasan, Panginoon. Salamat, Lord, sa bagong opportunity, Lord, na kami ay magamit sa iyong gawain, Lord God, sa araw na ito, Lord God. At Lord, bago po kami, Panginoon, magpuri sa iyo, sumamba, Panginoon. Lord, kami po ay nilalapit po namin ang aming mga sarili, Panginoon. Lord, kayo po, Panginoon, na maglinis, Panginoon, anuman mayroon kaming karumihan sa oras na ito, anuman ang mga nagawa namin, pagkukulang sa iyo, Lord, ito man ay sa isip, sa salita at gawa, Lord God. Kami po, Panginoon, ay kapag-isip ng hindi maganda, Lord God. Lord, sa oras na ito, Lord God, humihingi kami, Panginoon, ng paglilinis mo sa aming buong pagkatao, Panginoon, sa aming isipan, sa aming buhay, Lord God. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Salamat, Lord, sa kapatawaran na kinaloob niyo na po sa amin sa oras na ito. Hallelujah. Lord, ganun din po, Lord, sa gawain mo, Panginoon. Kayo po ang patuloy na manguna, Lord God. Yes, Lord, kayo po ang patuloy na maghari. Ang mga salita mo na mahahayag, Panginoon, sa umagang ito ay tumimo sa aming mga puso't isipan, Lord God. Hallelujah. At Lord, lahat ng aming gagawin, Panginoon, ay para sa kapurihan mo lamang, Panginoon. Lord, walang maitataas, Panginoon. Hallelujah. Kundi ikaw lamang, Panginoon. Hallelujah. Kaya salamat, Lord, sa mga narito na maagang gumising upang makapagpuri sa iyo, Lord God. Hallelujah. Sa mga nasa online, Lord, thank you, Lord God. Hallelujah. Tinatanggap na po namin ang iyong pagpapala na nagmumula sa inyo, Panginoon. And we declare din po, Panginoon, ang gawain ito, Lord God, ay tagumpay na, Panginoon. Dahil kayo po ang nangunguna sa aming buhay. Kayo po ang nasa kalagitnaan po namin sa umagang ito, Lord God. And thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit, Lord, sa iyong pagkilo sa umagang ito, Lord. Salamat po, Lord, sa lahat ng papuri, pagsamba at pagdakila sa tanging pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Yes, Lord. Hallelujah. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Sa mga nanonood dyan sa online, isang mapagpalang umaga po. Sige po, sabay-sabay po tayong magpuri sa ating Diyos na buhay. Yes, Lord. Hallelujah. Sige. Simulan natin ang ating magandang umaga sa pagpupuri sa ating Diyos na buhay. Yes, Lord. Tanggapin mo, Panginoon, ang aling naming papuri at pasasalamat sa iyo, Lord God. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the works of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer and bring the power of darkness underneath my feet. For the Lord, hey, for the Lord is my tower. Yes, Lord. And He gives me the power to tear down the works of the enemy. In a difficult hour, He will crush that
devour and bring the power of darkness underneath my feet. The name of the Lord, the name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and they are saved. Yes, Lord. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and they are saved. For the Lord is my tower. For the Lord is my tower, and He gives me the power. Yes, Lord, to tear down the works of the enemy. In a difficult hour, we pray and we'll crush the devourer. Yes, Lord, and bring the power of darkness underneath my feet. Listen pa. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the works of the enemy. In a difficult hour we pray. Yes, Lord. He will crush the devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. The name of the Lord, the name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and they are saved. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and they are saved. Listen pa. The name of the Lord is, yes, Lord, a strong tower. The righteous run into it, and they are saved. Hallelujah. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the works of the enemy. In a difficult hour we pray. The power, yes, Lord, He will crush the devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. Yes, Lord, for the Lord is my tower, and He gives me the power. Thank you, Lord, to tear down the works of the enemy. In a difficult hour we pray, He will crush the devourer and bring the power of darkness underneath my feet. Once again, for the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the works of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer and bring the power of darkness underneath my feet. For the last time, hey, for the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the works of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer and bring the power of darkness underneath my feet. And bring the power of darkness underneath my feet. And bring the power of darkness underneath my feet. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, thank you, Lord. Hallelujah. Sapagkat powerless na ang gawa ng Diablo sa buhay ng bawat anak mo, Panginoon. Hallelujah. Kaya kami patuloy, Panginoon, na mag-aawit sa iyo, Panginoon, magpupuri sa iyo, Panginoon. Hallelujah. And Lord, kami po
po, Lord, agad ay nagagalak, Panginoon, sa lahat ng mga ginagawa niyo po sa buhay po namin, Lord. Hallelujah. Kaya sa oras na ito, Lord, hallelujah, we will bless you forever, Lord God. Hallelujah. Sa aming awitin, Panginoon. Hallelujah. Patuloy ka namin, Lord. Papupurihan, Panginoon. Hallelujah. Yes, Jesus. Salamat, Lord. You are our shield, Panginoon. You are our strength, Lord. Hallelujah. And you are our portion, Lord. Hallelujah. Kaya, Lord, salamat, Panginoon. Ang lahat ng meron kami, Lord, ay mula sa inyo, Panginoon. Kaya sa oras na ito, Lord, patuloy po kami, Lord, na magpupuri at sasamba sa iyo ng may kagalakan sa aming mga puso. Hallelujah. Thank you, Lord God. Oh, Jesus. I will bless the Lord forever. I will trust in
You have made me glad, and I sing of the Lord. You are my shield, my strength, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help. You are my shield, my strength, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help in times of need. My very present help in times of need. My very present help in times of need. Thank you, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming kailangan, Lord God. In times of our need, Lord, nandiyan ka, Panginoon. Hallelujah. Hindi mo kami iniiwan, Panginoon. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Thank you for the strength. Thank you, Lord. Thank you, Lord God. Hallelujah. Thank you, Jesus. We always praise your holy name, O God. Hallelujah. We will praise your holy name. We will lift up your holy name, O God. Hallelujah. Yes, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Hallelujah. Nagapin niyo po ang aming papuri, awitin, Panginoon. Hallelujah. Ito inaalay lamang namin sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Ikaw, Panginoon, ang Diyos na hindi nagbabago, Lord God. Ikaw, Diyos, ang makapangyarihan sa lahat. Hallelujah. Nakarapat dapat, Panginoon, na maitaas sa aming mga buhay. Karapat dapat, Panginoon, na alayan ng mga papuri, pagsamba, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise God. Hallelujah. Isang pinagpalang umaga. Unang linggo ng buwan ng pag-ibig. February. Praise God. Napakabuti ng ating Panginoon at patuloy tayong nakakatindig, nakakatayo at nagtatagumpay. Amen. Hallelujah. Praise the name of the Lord. At ngayon, tayo ay patuloy na mag-aral at mapalakas ng salita ng ating Panginoon. Hallelujah. Samahan niyo ako, single verse tayo in the book of Proverbs, chapter 24, verse 16. But marami tayong mga bubuklatin na mga verses. Sabi po dito, ang ganda ng awitin kanina yun, no? Sa book of Psalms, meron din yan. Where does my help comes from? My help comes from the Lord. Pag tayo po ay in need, whatever the situation, whatever the degree, level of circumstances, our help always comes from the Lord. Lagi nating malalapitan, lagi nating masusumpungan ang presensya ng ating Diyos. Proverbs chapter 24 verse 16, it says,
For though a righteous man falls 7 times, he rises again. But the wicked are brought down by calamity. Manalangin tayo para sa salita ng Diyos. Father in heaven, be magnified and be exalted. Salamat po sa umagang ito that once again, we have this opportunity, blessing, na makatanggap ng mga sariwang kapahayagan mo ngayong umagang ito, O Diyos, ngayong araw na ito. Tunay, ang mga salita mo, they are living and active, they are powerful. Salamat po, O Diyos. Make us a good soil na handang tumanggap, handang magpaturo, handang magpatuwid, handang magpabago, O Diyos, ng buhay. Salamat po sa iyong banal na presensya. Saan mang lugar ngayon ang mga kapatiran, sa kanilang mga trabaho, sa kanilang pagbabiyahe, o sa kanilang mga tahanan, I speak life to them. I speak your shalom, O Lord, sa buhay po nila. Maranasan kanilang lubos, aming Ama. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, this we pray. Amen and amen. Praise the name of the Lord. Dito sa mga talatang binasa po natin, meron para sa akin ito ay conclusion. Conclusion patungkol sa mga righteous and conclusion para sa mga wicked. Pinakita dito that the righteous, even though dumating sila sa panahon ng kanilang pagkabagsak, sila ay babangon at babangon. On the other hand, yung mga wicked, calamity will come. That's what the Bible declares. So now, ang gusto kong i-focus natin ngayon ay tayo na mga tinubos ng ating Panginoon. Tayo ay righteous not because of our performance, because we are good. Actually, we are not good. That's the Bible declares. Nung wala pa tayo sa Panginoon. Kaya, tayong mga righteous, dahil tinubos tayo ng dugo ni Kristo, pinatawad sa ating mga kasalanan, meron tayong, sa journey natin, marami tayong mga pwedeng lagapak sa buhay. Marami tayong mga failures sa buhay. But, ang ganda ng conclusion ng Biblia, ng salita ng Diyos, because you are righteous, because you are redeemed by Jesus, tumumba ka man, bumagsak ka man, matalisod ka man, because you are righteous, pipiliin mo pa rin na tumayo at tumawag sa Diyos na buhay. Yun ang magandang bagay. So, this morning I would like to share to you, ang title po niyan is Raised by Grace. Meron po tayong subtitle na Journey to Victory. By grace because dahil sa Panginoon. Na kapag tayo'y tumawag sa Kanya, tutulungan niya tayo. Palalakasin tayo ng ating Panginoon. Ang maganda sa ating Diyos is that ang laging tinitignan ng Lord ay yung ating kagustuhan na bumangon in times of our falling, of our failure. So, many believers ay medyo nalulugmok sa maraming bagay. Nagiging talunan. Instead of living victoriously, they became a victim. But that's not the design of God for us na tinubos ng Panginoon. Gusto ng Lord on our journey, magtagumpay tayo. Ngayon, ano ang dapat nating maintindihan? Dito, hindi ito binanggit to justify na okay lang na bumagsak. Itong verse na ito, hindi pinapakita o ang Biblia mismo does not glorify falling. Binabanggit ito to teach us how to rise again after ng pagbagsak,
after ng isang sitwasyon na dumating sa buhay mo? Well, maraming cause ng ating pagbagsak. Unang-una, siyempre, kasalanan. Inspired by Satan. Satan, sin, and sometimes self. Yan ang mga kalaban natin sa ating journey. At ang isang pinakamatinding kalaban, sarili talaga natin. Dahil sa mga choices natin, minsan sa ating immaturity, sa ating mga decision making. So that's why God wants us to grow spiritually. God wants us na marating natin yung mataas na antas ng pananampalataya, pagkakilala sa ating Panginoon. So now, ano ang mga katotohanan na makikita natin para lubusan nating malakaran yung tagumpay? Alam nyo, ang tagumpay ay minsan mas lalo mong na-appreciate yung mga may hardship na dumating. At the same time, may pagkatalo, naranasan mong matalo, naranasan mong bumagsak, naranasan mo na mag-fail sa isang bagay. And then that comes na ma-appreciate mo na yung victory. Kaya kung meron po dito na nakakaranas ng pagbagsak ng paulit-ulit, merong nakakaranas ng hindi mo may larawan na emosyon, may the Lord touch your life right now. May the Lord lift you up. May the Lord give you victory this morning, this day. So now, unang-unang bagay na dapat nating maintindihan so that our journey ay may kasiguraduhan na tagumpay pa rin tayo. Kasi the Bible tells us, the book of Proverbs is a book of wisdom. It tells us a lot when it comes to life here on earth. So, again, number one, falling is part of the journey. By the grace of God, kaya tayong itindig ng Diyos. Kaya mong tumayo. Pero unang-unang dapat mo makita is, part of your journey is falling. Falling in a sense na it's either maybe intentionally you are the one, ikaw yung cause. You are the cause of that fall. Or maybe someone else, situation, pangit na nangyari. Kasi iba-iba talaga Victory begins when we understand failure biblically. Kasi kapag mali ang pananaw natin sa failure, sa pagbagsak, we will be condemned. Tayo ay makakaranas ng kalungkutan, pagkalugmok. Maraming mga men of God, especially those people na man and woman of destiny in the Bible, that they fall. But God raised them up. I can name it from Genesis to Revelation. God is good, and by grace, by God's grace, sila ay nagtagumpay pa rin. So that's why we need to understand failure biblically. The zeal, the desire na talagang maging perfect, that is something that is good. But we need to understand that we are human. So failure is part of the journey. But biblically speaking, when it comes to failure under ng ating point, falling does not cancel righteousness. Yung pagbagsak natin, yung failure natin does not cancel righteousness. In this verse, ipinakita, mga kapatid, that even though 7 times ay marami din. Perfect number nga yan kung tutusin. Number 7.
And actually, that is my favorite number. Number 7. But dito, 7 times. Di ko alam kung isang araw ito or may limit ba yan or something. Dapat isang taon, 7 times ka lang mag-fall para makabangon ka ulit. Pero walang sinabi. Walang araw, walang taon. Kundi pinakita lang that even though sunod-sunod na mag-fail ka, sabi dito, the righteous will rise again. The righteous will rise again. So falling does not cancel righteousness. Why ever since naman talaga, on our own, we are not righteous. Sabi ko nga kanina, we became righteous because of Christ. So it is the work of God in you, in me, in us, to those who believe. The righteousness ay hindi mo gawa. Ever since the fall of Adam and Eve, according to the book of Romans, we have that what we call imputed sin. So kaya we are sinner. Makasalanan tayo. But glory to God, kinahabagan tayo ng Diyos. So now you are righteous. Now, bumagsak ka, ano lang tingin mo sa sarili mo? Wicked? May problema ka? Na-condemn ka? Wicked na ang tingin mo kaagad sa sarili mo? So, kapag mali ang ating pananaw, as I have mentioned, sa mga bagay na ito about pagbagsak, you will stay sa isang pagbagsak at hindi ka makakabangon. Kaya naman, praise God. In the book of Romans chapter 8 verse 1, therefore, there is now no therefore condemnation for those who are in Christ Jesus. Again, this message or this verse do not justify na magkasala ka. Ipinapakita lang dito that because you are in Christ, you are righteous, therefore, you are not condemned. So, maintindihan natin na ang tawag sa atin ng Panginoon ay righteous, not sinner, not something, not wicked, but righteous in the sight of God. I remember Zacchaeus. Zacchaeus, isa siyang Israelita, but lumakad siya sa magulong buhay. Greed. But, because of the grace of God, inayos siya ng Panginoon. Kaya alam niyo, yung mga taong pinili ng Panginoon, ayusin ni Lord ang kanyang buhay. Kaya kapatid, kung bumagsak ka man, dahil pinili ka ng Panginoon, aayusin at aayusin ka niya. Piliin mong lumapit, piliin mong magpakumbaba, piliin mong buksan ang iyong puso sa Diyos. In that way, God will raise you up again. Babangon ka muli. So, ang identity natin, we are righteous. Kaya nga, nabanggit ko si Zacchaeus. Ang ibig sabihin ng word na Zacchaeus is righteous. Pero hindi lumakad si Zacchaeus sa kanyang pangalan, sa kanyang identity. But when the time comes, kinatagpo siya ng Panginoon. Kaya kapatid, ngayon na, dinadalangin ko katagpuin ka ng Diyos. At malakaran mo. Kasi pag nag-fail ang isang tao, sa anumang bagay, iba yung emotion. Iba yung takbo ng isip. Pero, praise God, we have the Bible as our common denominator that teach us kung ano yung dapat nating gawin. So now, falling reveals human weakness. Another truth is that ang pagbagsak ay may tinuturo sa atin that we are human being.
we are not perfect. We are human being. Only God is perfect. That's why we need God. Kailangan natin ng Diyos. Hindi natin pwedeng ipagmalaki na, banal ako. Matuwid ako. Yes, that's true. But it is not because of you. It is because of God. It is the work of God to those who believe in Him. So now, you, na tayo dito ay tao. At hanggat namumuhay tayo dito sa daigdig na ito, andyan ang kahinaan. Because we are living in the flesh. I mean, nasa flesh pa tayo. Hindi tayo namumuhay sa laman, kundi nandito pa tayo sa lamang ito, katawang lupa. Ang ganda ng salita ng Diyos in the book of 2 Corinthians chapter 12 verse 9. But He said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. So that Christ's power may rest on me. Napakabuti ng ating Panginoon. Yung kanyang biyaya, it makes perfect in weakness. Glory to God. In Psalm 103 verse 14, it says, for He knows our frame. For He knows how we are formed. He remembers that we are dust. Tayo ay sa alabok. Alam ng Diyos kung sino ka, ano ang kalagayan mo, ano ang kahinaan mo. Alam ng Panginoon. So ibig sabihin, alam din ng Diyos kung paano ka tutulungan. Alam ng Diyos kung paano ka niya ititindig. Alam ng Diyos kung paano ka dadalhin sa matagumpay na paglalakbay bilang isang mananampalataya. Napakabuti ng ating Panginoon. So, as believers, mahirap yung we pretend that we are strong. But dapat nga, we need to start embracing the grace of God. Kaya nga, raised by grace. Hindi sa'yo, kundi galing sa Diyos. And another truth about falling is that falling teaches necessary lessons. Lot of lessons actually. Kapag ikaw ay bumagsak. Hebrews chapter 12 verse 11, no discipline seems pleasant at the time, but painful. Later on, however, it produces harvest of righteousness. That's another lesson. Diyan ka lalong magiging matuwid. Peace for those who have been trained by it. So, grabe, yung itinuturo sa atin ng pagbagsak. Sometimes, hindi mo na kailangan bumagsak para matuto ka, of course. Meron din bumagsak na kailangan sila na yung maging lesson para sa'yo, para hindi na maulit pa ulit. Kasi sabi nga nila, history repeats itself. So now, falling. Maybe this is the main struggle or a lot of people, yan yung kanilang pinagdadaanan ngayon. Bumabagsak. Lumalagapak. That's why lumalayo, nangihina. Pero again, this is the truth of the Word of God. Proverbs 24:16, nagbigay na siya ng conclusion that because you are righteous, even though you fall, you will rise again. Kaya kapatid, in the name of Jesus Christ, rise up and walk. Kung ikaw ngayon ay paralyzed sa iyong faith, kung ikaw ay paralyzed sa iyong paglilingkod, sa iyong Christian journey,
Again, I tell you in the name of Jesus Christ, rise up. Walk. Don't stay sa pagkalugmok. Don't stay sa pagkabagsak. Tumayo ka. Umalis ka sa kumunoy. Ang kamay ng Panginoon ang siyang aagapay sa atin para tayo ay makatayong muli. Kaya kapatid, tayo ka na. Lakad ka na. Harapin mo ang journey mo. Lakaran mo ito. Takbuhin mo. Finish the race. Hallelujah. Now, tignan natin kanina yung pagbagsak. Kasi in our journey, kailangan talaga meron tayong matutunan sa mga nangyayari sa buhay natin. So on your journey, you need faith. Falling is part of the journey, and then faith sustains the journey. Kaya kung ano ang pagkilala mo sa sarili mo, kaya minsan ang gagawin ng kaaway sa iyo, it gives you doubt that you are no longer righteous. Ilalagay sa isip mo, iuukil-kil sa isip mo, oy, makasalanan ka. Mahina ka. Talunan ka. That's the voice of the enemy. But we need faith. Faith that, Lord, it is because of you, not me, but because of you. Kailangan manindigan ka doon sa pananampalatayang yon. That you are righteous in the sight of God. Na lalo pang tumindig yung pananampalataya na yon. Faith is the bridge between falling and rising. You cannot rise when you stop believing in God, in God's Word. So that's why, again, ask God to increase your faith. Ask God to move powerfully in your life. Hebrews chapter 11, verse 1, verse about faith. Faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. So maybe you are not seeing yourself as righteous as of now, but believe as the Bible declares. Believe that you are already clean. You are already holy in the sight of God. Kasi habang iniisip mo na makasalanan ka, lalo kang maalipin ng kasalanan. Kapag iniisip mo that you are holy, that you are righteous, you will walk, you are starting walking sa righteousness and holiness ng Diyos. So again, faith. Kailangan mo ng pananampalataya sa journey na ito. To rise again, you need faith. Ang grace ni Lord, ano sa lahat yan? Para sa lahat. Unearned yan eh. But, to enjoy the grace of God, to enjoy the benefit of the grace of God, you need faith. Kailangan mo ng pananampalataya. Praise the Lord. I pray and I declare na ikaw ay dagdagan ng Diyos. Yung pananampalataya mo, dagdagan ng Diyos. Hallelujah. Palakasin ka ng Panginoon. 2 Corinthians chapter 5, verse 7, it says, we live by faith, not by sight. So live by faith. Not by sight, not by your emotion, not by your feeling, but by faith. Live by faith. Amen. Hallelujah. Kailangan yan.
Faith trusts God after the fall. Ang tunay na pananampalataya ay binilagay ka sa pagtitiwala sa Diyos na after ng iyong pagbagsak, there is something that God gagawin sa iyong buhay. Proverbs chapter 3, verse 5 and 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will make your path straight. Praise God. So keep on trusting God. Pagkatiwala mo lahat, ilagak mo na lahat sa Panginoon. Because hindi ka ipapahiya ng Panginoon. Hindi tatanggihan ng Diyos yung mga taong, hindi tatanggihan ng Diyos yung mga taong nananampalataya sa Kanya. Actually, yan ang requirements na hinihingi ng Diyos. Manampalataya ka. Micah chapter 7 verse 8, ang ganda nito. Though I have fallen, I will rise. Ituloy nga natin yung buong verse yan. Alam niyo yung kaaway, pwedeng pinagtatawanan ka ng kaaway ngayon eh. Pwedeng tinitignan na ang kalagayan mo, you are a defeated foe. But again, when you have faith and decide, I will rise. Though I have fallen, I will rise. Though I sit in darkness, the Lord will be my light. Hallelujah. Kaya ang huling halakhak ay hindi sa demonyo. Nasa atin ang huling halakhak. Amen. Kaya nga sa mga pelikula, minsan nagpapabugbog muna ang bida. Pero sa huli, siya pa rin ang magtatagumpay. Amen. Kaya dinideklara ko, ikaw kapatid, ikaw ay magtatagumpay. Kung akala mo nagtatagumpay ng dyablo, akala mo nananalo na siya sa iyo, hindi. Ilalaban ka ng Diyos. Kung hindi yung verse, yung letter B, sa verse na yan, kung hindi ka man mag-rise, dahil talagang hirap ka na, ito yung panghuling part. Though I sit in darkness, parang hinayaan mo na lang, umupo ka na lang at wala ka nang ginawa. Dahil pinili ka ng Diyos. The Lord will be my light. Liliwanagan at liliwanagan ka pa rin ng ating Panginoon. And that's grace. That's the power of the grace of God upon your life. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Faith fuels the strength to rise. That's why kailangan ng faith. In the book of Isaiah chapter 40 verse 31, even youths grow tired and weary. Sabi doon. And young men stumble and fall. But verse 31, those who hope in the Lord will renew their strength. Wow. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Purihin ang Diyos. Kaya maniwala ka na ang Diyos ang magpapalakas sa iyo, manampalataya ka na ang Diyos ang tutulong sa iyo. Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. May kausap pa ba si Lord dyan? I can do all things through Christ who strengthens me. Rising again requires faith-activated obedience. To God be the glory. Faith fixes
its eyes forward. Ang pananampalataya, bibigyan ka niyan ng focus. Bibigyan ka niyan ng mata na nakatuon lamang sa Panginoon. Kaya nga, naalala ko yung mga katapos nila ng ananga ng Christmas. Yung 3 wise men na tinatawag. They just focus on the star. Yan ang naging guide nila sa kanilang journey. Natuntun nila ang Panginoon. So, have faith, kapatid. Rise again. Bumangon ka, tumayo ka, tumindig ka, at magtagumpay ka. Hindi pwedeng talunan ang mga anak ng Diyos. Huwag mo nang patagalin. Ngayon na ang pagtindig. Ngayon na ang pagtayo. Ngayon na ang pagliligtas ng Diyos sa buhay mo. Ngayon na ang pagpapagaling ng Panginoon. Ngayon na ang pagtaas ng antas ng iyong pananampalataya at paglago. Hallelujah. Pangatlo, point number 3. Fortitude marks the journey. When we say fortitude, you have that endurance. Not to stay sa hardship, but to rise again. Fortitude means refusing to stay down. You refuse na hindi pwede to. Hindi ako papayag na ganito ako. Hindi ako papayag na maalipin ako ng kasalanan. Hindi ako papayag na ganito ako, ganito ang emosyon ko. Hindi ako papayag na maging talunan ako. Fortitude. In Job chapter 17, verse 9, nevertheless, the righteous will hold to their ways, and those with clean hands will grow stronger. Hallelujah. Alam nyo, napakaganda pong pagbulayan ng salita ng Diyos. That's why I believe na whatever na dumarating sa buhay natin, as long as andyan yung kagustuhan nating tumayo. Si Lord nga, gustong tumayo ka eh. Gusto ni Lord magtagumpay ka eh. Once na ikaw din ang nagnais, naniniwala ko, mas mabilis ang pagkilos ng Diyos. Kahit nga wala tayong gawin eh, ang Diyos gumagawa na eh. How much more kapag ikaw mismo ang nagsabi, Lord, help me. Lord, tulungan mo ako. Hirap na ako. Lord, kilala ko ang sarili ko. Tulungan mo ako. Agapayan mo ako. The strength of the Lord ay dadaloy sa iyong buhay. James 1:12. Maraming mga suffering eh. Marami tayong mararanasan. But blessed is the man who perseveres under trial. Because when he has stood the test, he will receive the crown of life that God has promised to those who love Him. Grabe. May pangako ang Panginoon. Galatians 6:9. Kaya huwag tayong mag-give up eh. Let us not become weary in doing good. For at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. So kasama talaga yun, you endure, you persevere. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Ito parang sinasabi mo na, okay, I may fall, but I will not quit. Hindi ako tatalikod sa Diyos. Hindi ako lalayo sa Diyos. Kundi ako ay magpapatuloy sa Panginoon.
Fortitude is built through perseverance. Nangyayari yun, nabubuo yung ganong attitude, ganong pagkatao. Romans chapter 5, verse 3 and 4. Not only so, but we also rejoice in our sufferings, because we know that sufferings produces perseverance. Produces perseverance. So on and so forth. If there's perseverance, there is character, hope, and then many more. Hallelujah. We need to be tough in this life. Yung nabasa ko ng libro na ang title niya ay Tough Times Never Last, but tough people do. Pinapakita doon yung mga situation na may hirap, matatapos. Ano mang bigat nito, matatapos. Pero yung mga taong tough, tatagal, titindig, tatayo. And fortitude, panghuli, finishes the race well. Fortitude. Second Corinthians chapter 4, verse 7, it says, we have this treasure in jars of clay to show that this all-surpassing power is from God and not from us. Ang Panginoon ang magbibigay sa atin ng katagumpayan. Kaya kapatid, you and me, we have different battles maybe. But let us rise and run our journey. Matagumpay ka, kapatid, dahil sa biyaya ng Panginoon. Ibabangon at ititindig ka ng Panginoon. Kaya naman, ka nang malungkot, pagkos magalak ka. Falling is part of the journey, but staying down is not God's will. Diyan kalooban ng Diyos. So that's why, fallen, but not finished. Praise God. Hindi pa tapos. Pressed, maybe, but still pursuing. Weak, mahina tayo, but still walking. So anong gustong gawin ng Diyos sa atin? Get up again. Mensahe ng Lord sa atin, get up again. Hindi pa tapos si Lord. Get up again, I am not done with you. Hindi pa tapos ang Diyos sa buhay mo. Father in heaven, thank you for this morning. Sa iyong mga salita na patuloy pong nananamnam namin at naririnig ngayong umagang ito. Salamat sa mga sariwang kapahayagan mo sa aming mga buhay at nagtuturo sa amin, Panginoon, na kami ay tumindig, tumayo at magtagumpay sa buhay na ito. Hindi kami talunan. We are victorious because of you, by your grace. Hallelujah. Panginoon, kung meron pong nahihirapan at nandun na sa kumunoy ng kasalanan, hindi makaalis-alis sa gapos na gawa ng kaaway, Panginoon, ihango mo ang kapatid na ito. Iabot niyo po ang iyong mapagpalang kamay at tulungan ang kapatid na ito, O Diyos. Di ko siya kilala, pero katagpuin niyo siya ngayon, Panginoon, bilang yung lingkod. Dalangin ko, O Diyos, maranasan ka niya. In the mighty name of Jesus Christ. By the power of the Holy Spirit. In the mighty name of Jesus. Mentally, kung siya ay confused, siya po ay nakakaranas ng anxiety,
touch his life right now in the mighty name of Jesus Christ. Emotionally, maraming mga pains, mixed emotions. Lord, katagpuin niyo po siya. Kung nasa attack din po siya physically, Lord, I pray for your healing power, for your covering, O Diyos, sa kapatid na ito. Be magnified, O Lord. In all aspect of their lives, may your deliverance dumating sa kanilang buhay. Hallelujah. Father God, be magnified this morning. Thank you for your word. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. And as a servant of God, I am declaring the power of the Lord sa iyong buhay. Kapangyarihang tumindig, tumayo at lumakad muli. Dalayan ko rin ang pagpapatawad ng Diyos. If you feel condemned, may the embrace of God, the forgiveness of God, ay dumating sa iyong buhay. Hallelujah. Thank you, Father God, for your loving kindness. Hallelujah, Jesus. We love you and we thank you, God. Be magnified. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Hallelujah. To God be the glory and shalom, mga kapatid. Pagpalain kayo ng Diyos na buhay.